siya ang pinakamakapangyarihang hari na may libo-libong sundalo at sinakop ang lahat ng kanyang makikita. Pero bigla siyang napunta sa ibang mundo at may narinig siyang boses na nagsabi na hanapin niya ang liwanag sa kanyang susunod na buhay. Nagising siya at nakita niya ang dalawang estranghero na nakatitig sa kanya. Pinag-usapan nila na kamukha niya ang pamilya nila. Tinawag nila siyang Arthur at doon niya napagtanto na nag-reincarnate siya sa ibang mundo. Hindi siya makapaniwala na naging sanggol siya at bigla siyang napaihi sa sarili, pero napansin niya na mabuti ang pag-aalaga ng kanyang mga magulang sa kanya. Pakiramdam niya bilanggo siya sa sariling katawan dahil hindi niya mag-alaw ng maayos ang kanyang sarili at sana panaginip lang ito. Pero agad niyang na-realize na iba ang mundong ito nang makita niyang gumamit ng magic ang kanyang ama na si Reynold at winasak ang isang malaking bato. Pero tinamaan siya ng piraso nito. Agad siyang pinagaling ng kanyang ina na si Alice gamit ang kanyang spell, at napansin ni Arthur na wala ang mga ganitong kapangyarihan sa dati niyang mundo. Isang araw, pumunta si Reynold sa Pangangaso kasama ang kanyang mga kaibigan at isang malaking baboy ramo ang sumugod sa kanya, pero hinarap niya ito ng direkta at madaling natalo. Pagbalik niya sa bahay, yayakapin na sana niya si Alice pero naalala niyang marumi ang kanyang mga kamay. Na-realize ni Arthur na delikado ang mundong ito dahil kahit sino ay pwedeng gumamit ng sandata, kaya nagpasya siya na palalakasan niya ang sarili niya agad. Tinanong ni Alice si Reynold kung ayos lang ba siya, pero sinabi niya na huwag mag-alala dahil madali lang ang trabaho niya. Tapos sinabi ni Alice kay Arthur na oras na para matulog. Naiinis si Arthur dahil hindi niya nagagawa ang gusto niya, pero iniisip niya na hindi rin naman masama ang tahimik na buhay na ito. Naalala niya kung paano niya hinaharap ang mga assassin sa kanyang dating mundo kaya hindi siya makatulog kung kailan niya gusto. Makalipas ang ilang araw, pinagmamasdan siya ng kanyang mga magulang habang natututo siyang gumapang. Nakita niya ang sarili niya sa salamin at sinabi nilang ang cute niya. Pero hindi pa rin siya sanay na tretuhin na parang sanggol kaya gumawa siya ng plano para lumakas. Hinalikan siya ni Alice at iniwan sa crib pero nakatakas siya at dahan-daang pumunta sa library. Habang abala si Alice sa paghuhugas ng plato, binasa niya ang isang libro tungkol sa mundong tinitirhan niya. Doon niya nalaman na nasa Decathlon continent siya na may 3 kaharian. Ang Darth Kingdom ay isang underground nation ng mga dwarves, habang ang Elanir Kingdom naman ay tirahan ng mga forest elves. Ang mga tao naman ay naninirahan sa Sapan Kingdom na may pinakamaraming populasyon at nalaman niyang pinamumunuan ito ng isang hari. Pero hindi tulad sa dati niyang mundo, namamana ang trono dito at hindi kinukuha sa pamamagitan ng dahas. Kumuha siya ng libro tungkol sa magic at napagtanto niyang primitive pa ang teknolohiya ng mundo dahil nakatutok ang mga tao sa pagdevelop ng kanilang magic. Nalaman natin na ang mana ang kanilang pinagmumulan ng kapangyarihan at kadalasang nakadepende ito sa genetics, pero 1% lang ng populasyon ang may kakayahang gumamit nito. Nabasa niya na may 2 uri ng paggamit ng mana: augmenting at conjuring. Ang mga augmenters ay ginagamit ang kanilang mana para palakasin ang kanilang pisikal na kakayahan habang ang mga conjurers naman ay ginagamit ito para mag-cast ng spells. Nalaman din niya ang tungkol sa mana course na nagbibigay daan para makontrol ng tao ang kanilang mana at kadalasang lumalabas ito kapag pumasok na sa puberty ang isang tao. Pero natutunan niya na pwede siyang lumikha ng sarili niyang mana core sa pamamagitan ng pag-channel ng mana niya sa isang punto ng kanyang katawan. Naalala niya na kahawig ito ng ki na pinagmulan ng kanyang kapangyarihan sa nakaraan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang kaalaman sa ki para makagawa ng mana core pero biglang dumating si Alice at sinabi na huwag niya siyang alalahanin, saka siya ibinalik sa crib. Paglipas ng 2 taon, nakita natin si Alice na sumusulat tungkol sa karanasan niya kay Arthur pero iniisip niya kung bakit hindi pa niya nakikita itong ngumiti. Nakita niya si Arthur na nag-e-ensayo kasama si Reynold na tinuturuan siyang gumamit ng espada, pero nag-alala siya dahil tingin niya masyado pang bata si Arthur. Pumunta si Alice sa bayan kasama si Arthur at tinitingnan niya ang mga paninda at napansin niyang wala ang karamihan sa mga bagay na ito sa dati niyang mundo. Nakita niyang gumamit ng fire magic ang isang lalaki at pag-uwi nila, napansin niyang nasisiyahan siya sa kanyang bagong buhay dahil palaging inaalagaan siya ng kanyang mga magulang. Nalaman natin na sa nakaraang buhay niya, lumaki siyang ulila kaya hindi niya naranasan ang pagmamahal ng mga magulang. Sinabi ni Alice na masaya siya sa bawat sandaling kasama niya si Arthur at sinabi niyang kamukha niya ang kanyang ama. Iniisip niyang magiging adventurer din si Arthur paglaki niya, pero gusto niyang magkaroon ito ng mapayapang buhay. Pinagmamasdan ni Arthur si Reynold habang ginagamit ang kanyang mana para magpasabog ng mga bato sa ere at iniisip niyang napahanga niya si Arthur, pero para kay Arthur mas mabilis kung pupulutin niya lang ito. Sinabi ni Alice na oras na para matulog pero gusto ni Arthur na magbasa kaya ginamit niya ang kanyang cuteness para
pumayag si Alice. Iniwan siya nito sa library at doon siya nag-focus sa pagbuo ng mana core. Pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang mana sa isang punto ng kanyang katawan pero biglang may sumabog at agad na pinrotektahan ni Reynolds si Alice. Tinanong niya kung ayos lang ba ito at sinabi nitong si Arthur ang nasa loob kaya dali-dali silang tumakbo. Pagdating nila, natuklasan nilang nagising ang kapangyarihan ni Arthur at hindi sila makapaniwala dahil 2 taon pa lang siya. Inisip ni Arthur na nagawa niya na ang unang hakbang para lumakas pero biglang bumagsak ang bubong at muntik na siyang madaganan. Na-realize niya na naging pabaya siya at masyado pang maaga para mamatay siya. Pero nailigtas siya ng kanyang mga magulang. Inalis ni Reynolds ang mga debris at nagsimula silang umiyak dahil akala nila nawala na si Arthur. Hindi niya maintindihan kung bakit sila umiiyak dahil hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng may magulang. Pero napaiyak din siya at nahirapan siyang maintindihan ang kanyang emosyon. Sa isang flashback, isang lalaki ang inakusahan na gustong patayin si Arthur at sinabi ng council na bumalik siya sa kanyang bayan para doon litisin ang kanyang kasalanan. Pero inamin niyang guilty siya at nakiusap kay Arthur na patawarin ang kanyang pamilya dahil mas malala pa sa kamatayan ang sasapitin nila kapag bumalik sila. Hindi pinakinggan ng council ang kanyang pakiusap, kaya pinatay ni Arthur ang asawa at anak ng lalaki. Nagulat ang lahat sa ginawa niya pero naintindihan nila na ginawa niya ito bilang awa para hindi na magdusa pa ang pamilya ng lalaki. Nagpasalamat ang lalaki sa kanya dahil tinupad niya ang kanyang hiling. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan ibinigay ni Reynolds ang kanyang gloves kay Arthur pero tumanggi itong kunin at pinili na lang gumamit ng espada dahil alam niyang hindi magandang sandata ang gloves para sa isang bata. Nagsimula silang magsanay at pinalakas ni Reynolds ang espada niya gamit ang kanyang mana pero ginawa rin ni Arthur iyon at sa isang hampas lang nabasag niya ang espada ng kanyang ama. Pagkatapos nito, sinabi ni Reynolds kay Alice na kailangan nilang kumuha ng guro para kay Arthur dahil alam niyang napakatalino at napakahusay nito. Ayaw ni Alice na umalis ng bahay si Arthur kaya inalok niyang siya na lang ang magtuturo ng kanyang magic pero pinaalala ni Reynolds na hindi niya matututunan ang spell ni Alice. Ibinunyag niya na nabasag ni Arthur ang espada niya habang nag-e-ensayo at hindi makapaniwala si Alice dahil 4 na taong gulang pa lang ito. Pero kahit ganoon, tumanggi pa rin siyang palabasin ng bahay ang anak nila at nagkaroon sila ng kaunting pagtatalo. Sinabi ni Reynolds na maaari naman silang sumama sa pag-aaral ni Arthur. Natuwa silang dalawa dahil makikita nila kung paano papurihan ang talento ng anak nila kaya sabik silang umalis ng bahay. Nakilala nila ang isang grupo ng adventurers at sinabi ng isa sa kanila na nakilala na nila si Arthur noon pero baka hindi siya nagkakamalay. Alam naman ni Arthur na sila ang Twin Horns Party at dati silang nakatrabaho ng kanyang mga magulang. Nagpakilala ang lalaki bilang si Adam at isang babae ang tawagin na lang siyang Angela. Isang lalaki naman ang nagbaba sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang Duran. Napansin ni Arthur ang isang babaeng nakatingin sa kanya at sinabi nilang ang pangalan nito ay Jasmine at ipinakilala rin ng Archer ang sarili niya bilang Helen. Nagsimula ang kanilang paglalakbay at sinabi ni Alice kay Arthur na ay enjoy niya ang kanyang unang biyahe. Pero napansin ni Arthur na primitive ang kanilang transport dahil sanay siyang bumiyahe gamit ang battleships noong nakaraang buhay niya. Alam niyang patungo sila sa Zyra City at sabik siyang makita ito pero nagkaroon sila ng stopover at bigla silang inatake ng isang grupo ng mga lobo. Nakipaglaban ang party at pinuksa ang mga ito at humanga si Arthur sa galaw nila. Kinain nila ang mga lobo sa hapunan at sinabi ni Reynolds kay Arthur na kumain siya ng marami. Iniisip ni Arthur na hindi siya pwedeng maging mapili sa pagkain dahil nasa biyahe sila pero napansin niyang wala sa gana si Alice. Sinabi nito na busog na siya pero alam niyang isang kagat lang ang kinain niya. Napansin ni Alice na sugatan si Reynolds kaya ginamo niya ito gamit ang kanyang magic habang ang iba ay nagbantay para walang makakita sa kanya. Nalaman natin na isang espesyal na uri ng mage si Alice na tinatawag na emitter at kailangang lihim ito para hindi siya abusuhin ng iba. Tinanong ni Adam si Reynolds kung pwede niyang hiramin si Arthur dahil gusto niyang makipaglaro pero bigla siyang humugat ng sandata kaya naintindihan ni Arthur na gusto nitong makipaglaban. Nakita niyang walang pumipigil kay Adam kaya naghanda rin siya. Pinalakas ni Adam ang kanyang sandata gamit ang mana at naisip ni Arthur na hindi ito magpapaawat. Ginamit niya ang isang skill para mapabilis ang kanyang galaw at sumugod siya. Humanda si Adam para umatake pero biglang nawala si Arthur at napunta sa likod niya. Namangha ang lahat sa bilis ni Arthur pero bigla siyang nadapa dahil hindi pa siya sanay sa katawan niyang pambata. Tinabig siya ni Adam pero ginamit ni Angela ang wind magic para maayos siyang lumapag. Nagtaka ang lahat kung bakit hindi nagpigil si Adam at sinabi niyang dahil isang monster si Arthur at iniisip kung anong klaseng pagsasanay ang dinaanan niya. Nagtanong si Jasmine kung paano napabilis ni Arthur ang kanyang galaw at pinakiusapan siyang turuan siya. Alam ni Arthur
Arthur na seryosong tao si Jasmine kaya pumayag siyang turuan ito. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at sinanay si Arthur ng buong grupo para maging isang adventurer. Ipinakita niya ang kanyang skill kay Jasmine at tumakbo siya ng napakabilis pero madali siyang nakasunod. Dumating ang kaarawan ni Arthur at binigyan siya ni Jasmine ng isang kutsilyo kaya alam niyang unti-unti nang nagbubukas ang loob nito sa kanya. Napansin din ng lahat na iba ang ikilos ni Jasmine kaysa sa dati. Habang naglalakbay sila, napansin ni Arthur na kakaiba ang kilos ni Alice kaya tinanong niya ito kung anong problema pero sinabi nitong ayos lang siya. Biglang inatake sila ng mga bandido at sinabi ng pinuno nito na kukunin niya ang mga babae at bata para ipagbili. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake kaya sumugod ang mga ito. Lumaban ang grupo pero napakarami ng mga bandido. Nataman ang karwahe ni Arthur at mabilis na gumamot si Alice kay Reynold pero pinigilan siya nito dahil hindi pwedeng malaman ng mga bandido ang kapangyarihan niya. Sinabi ni Reynold kay Arthur na tulungan niyang makatakas ang ina niya pero gusto ni Arthur na lumaban. Doon ibinunyag ni Reynold na buntis si Alice kaya ganoon ang ikilos niya nitong mga nakaraang araw. Sinabi ni Reynold kay Arthur na magiging kuya na siya kaya kailangan niyang protektahan ang kanyang ina. Tinulungan siyang makatakas habang pinipigilan ng mga kasamahan nila ang mga bandido. Naalala ni Arthur na nakapatay na siya ng napakaraming tao kaya hindi na niya pinahahalagahan ang buhay ng iba. Biglang may mage na gumamit ng wind spell at tinulak niya ang kanyang ina palayo, siya mismo ang tinamaan. Pero mabilis niyang inihagis ang kanyang kutsilyo sa paa ng mage kaya bumagsak ito. Napagtanto ng lahat na nasa panganib si Arthur kaya sinubukan siyang iligtas ni na Angela at Duran gamit ang kanilang magic. Naramdaman ni Arthur na parang malalagutan siya ng hininga pero puno ang kanyang puso. Naalala niya ang lalaking nakiusap noon para sa pamilya niya at napagtanto niyang iyon ang parehong naramdaman nito. Naalala rin niya ang pag-iyak ng kanyang mga magulang noong iniligtas siya at alam niyang iiyak ulit sila kapag namatay siya. Naalala rin niyang sabik siyang maging kuya. Nagising siya sa gitna ng kagubatan at napagtanto niyang nakaligtas siya pero biglang yumanig ang lupa at lumitaw ang isang madilim na nilalang na tinawag siyang Arthur. Sinubukan niyang umatake pero mabilis siyang tinapon nito. Sinabi nitong mahaba pa ang kanyang lalakbayin bago siya maging malakas. Nagpakilala ang nilalang bilang si Sylvia at sinabi niyang kakampi siya ni Arthur pero nagduda ito sa ibig niyang sabihin. Binigyan siya ni Sylvia ng mga prutas para makabawi siya. Nang sinubukan niyang gumalaw, napaiyak siya sa sakit. Sinabi ni Sylvia na maswerte siyang buhay pa siya at sasagutin niya ang kanyang mga tanong pagkatapos niyang kumain. Kinain niya ang mga prutas at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang. Sinabi nitong ligtas sila at nakaalis na ilang araw na ang nakalipas kaya napaiyak si Arthur sa tuwa. Makalipas ang ilang araw, nakarecover na si Arthur at gusto na niyang umuwi pero sinabi ni Sylvia na hindi siya basta makakalakad pa uwi dahil nasa gilid sila ng Elshire Forest na puno ng mababangas na hayop at mga tulisan. Nangako siyang bubuksan niya ang isang dimensional rift para makauwi si Arthur pero kailangan pa ng oras para ihanda ito. Habang naghihintay, nagsanay si Arthur gamit ang isang patpat. Natatakot siya kay Sylvia dahil sa hitsura nito pero sa loob-loob niya alam niyang mabuti siyang tao. Ginamit niya ang kanyang mana core at humanga si Sylvia na kayanan niya ito sa murang edad. Ginamit nito ang kamay niya para mangolekta ng mana at tinanong si Arthur kung alam niya ang ginagawa niya. Sinabi niyang gumagamit siya ng magic habang kumukolekta ng mana sabay. Ipinaliwanag ni Sylvia na hindi ito nagagawa ng karamihan sa tao dahil sa paraan ng kanilang pagtingin sa mana. Sinabi ni Arthur na gusto niyang matutunan ito pero tinanong siya ni Sylvia kung ano ang gagawin niya kapag natutunan niya ito. Naalala ni Arthur ang pag-atake ng mga bandido at sinabi niyang pupuksin niya ang lahat ng kukuha ng mahalaga sa kanya. Pero tinapon siya ni Sylvia palayo at sinabi niyang bumagsak siya sa pagsubok kaya hindi niya ituturo ang kakayahan na iyon. Tinanong siya ni Sylvia kung iniisip niyang masaya ang pumatay. Sinabi niyang kaya siyang wasakin ng kamay niya pero kaya rin siyang hawakan ng marahan at tinanong kung alin ang pipiliin niya. Sinabi ni Arthur na mas pipiliin niya ang marahan. Sinabi ni Sylvia na ayaw niya ng karahasan dahil nagdudulot ito ng puot sa isa't isa. Gusto niyang mamuhay si Arthur ng mapayapa. Tinanong siya ni Arthur kung bakit niya sinasabi iyon at naisip niyang kilala siya nito pero alam niyang imposible iyon. Tinanong siya ni Sylvia kung ano ang gagawin niya kapag lumakas siya. Naalala ni Arthur ang mga oras na kasama niya ang Twin Horns at sinabi niyang gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang lahat. Sinabi ni Sylvia na perpekto ang sagot niya. Pero biglang may halimaw na naghanap kay Sylvia at nang makita ito, iniwan nitong patay ang isang dragon. Sa isang flashback, nakita natin si Arthur na nakipagkita sa isang lalaking nagngangalang Malone na tinanggap siya sa opisina nito. Nalaman natin na hari lang siya sa pangalan at ang Parliament ang tunay na may hawak ng kapangyarihan ng bansa. Ginamit siya bilang ahente ng digmaan at pinuri siya ni Malone dahil sa dami ng laban
ang kanyang napanalunan. Umalis siya bigla at bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan tinuturuan siya ni Sylvia kung paano gumamit ng magic habang nangongolekta ng mana. Naalala ni Arthur kung paano niya tinalo ang mga kalaban niya noong nakaraan at nagawa niyang gamitin ang bagong skill. Napagtanto niyang kaya niyang gumalaw habang naka-activate ito. Pinuri siya ni Sylvia pero bigla itong nakaramdam na may paparating. Pinagtago siya ni Sylvia sa ilalim ng mga bato at sinabihang huwag gumawa ng ingay. Dumating ang halimaw at sinabi nitong naamoy niya ang dugo kaya natagpuan siya. Sinabi nitong sumama na siya pero tumanggi si Sylvia. Binanatan siya ng halimaw ng energy ball at nahirapan siyang depensahan ito. Binalaan siyang papatayin siya kapag patuloy siyang lumaban. Doon pinalabas ni Sylvia ang kanyang totoong anyo at napagtanto ni Arthur na isa siyang dragon. Gumamit si Sylvia ng energy breath para umatake. Depensado ang kalaban gamit ang barrier at sinabi nitong mamamatay si Sylvia kapag patuloy siyang gumamit ng ganoong kapangyarihan pero hindi na ito nag-alala dahil masaya na siyang nabuhay ng ganito. Lumaban ang nilalang gamit ang sunod-sunod na energy blast at nawasak ang paligid. Nakita ni Sylvia na ligtas si Arthur pero napagtanto niyang nasa panganib siya sa susunod na atake kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ihinto ang oras. Lumabas si Arthur at binuksan ni Sylvia ang portal para makatakas siya. Sinabi nitong konektado ito sa isang liblib na lugar at makakaligtas siya gamit ang bagong kakayahan niya. Napansin niyang sugatan si Sylvia pero binigyan siya nito ng isang itlog at sinabi na alagaan niya ito at balutin ang kanyang balahibo. Nagpakita ng mga simbolo sa mga braso ni Arthur at tinanong niya kung ano ang mga ito pero sinabi ni Sylvia na malalaman niya ito sa hinaharap. Sinabi nitong panahon na para magpaalam at ibinunyag na pwede naman niyang ipadala si Arthur sa simula pa lang pero ayaw pa niya itong iwan dahil nagustuhan niyang makasama siya. Sinabi ni Sylvia na hindi na niya kayang protektahan si Arthur kaya kailangan nitong makatakas. Na-realize ni Arthur na nabago siya ng mga oras na kasama niya si Sylvia. Tinuring niya itong pamilya at sinabi ni Sylvia na may ina na siya kaya tinawag niya itong grandma. Naantig si Sylvia at napaiyak pero sinabi niyang kailangan na niyang umalis. Kinuha ni Arthur ang itlog at balahibo at lumusat sa portal. Sinabi niyang sumama ito pero isinara niya ang portal. Pagbalik ng oras, tinamaan si Sylvia ng energy blast at bumagsak siya. Lumapit ang nilalang pero bigla siyang inatake ni Sylvia ng huling energy breath at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. Habang bumabiyahe si Arthur sa portal, narinig niya ang tinig ni Sylvia na nagsabi sa kanya na alalahanin ang lahat ng itinuro nito. Sinabi niyang malungkot siya at sinabi ni Sylvia na puno ng kalungkutan ang mundo pero mababago nila ito sa isang ngiti. Sinabi ni Arthur na hindi niya kayang gawin iyon pero sinabi ni Sylvia na unti-untiin lang niya at naniniwala siya sa kanya. Ibinunyag niyang alam niya ang nakaraang buhay ni Arthur at pinaalalahanan siyang huwag punuin ng galit ang puso niya at mamuhay ng may liwanag. Nagising si Arthur sa gitna ng kagubatan at naalala niya ang huling mga salita ni Sylvia. Pinaghahandaan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay dala ang itlog na ibinigay sa kanya pero bigla siyang nakarinig ng ingay. Pinaboost niya ang kanyang bilis para tumalon sa paligid ng kagubatan at nakita niya ang isang elf girl na napapalibutan ng mga bandido. Umiyak siya at humingi ng tulong pero sinabi ng mga bandido na walang darating para sagipin siya at pinag-usapan pa nila kung magkano ang kikitain nila sa pagbenta sa kanya. Naalala ni Arthur ang araw na inatake ang pamilya niya ng mga bandido at naisip niyang patayin sila pero naalala rin niya ang sinabi ni Sylvia na gusto nitong mabuhay siya ng payapa kaya pinili niyang kontrolin ang emosyon niya. Kinuha ng mga bandido ang babae at naglakbay sila sa kagubatan habang patuloy siyang sinusundan ni Arthur. Nang magpahinga ang mga bandido, naghanda na si Arthur para umatake. Napansin niya kung gaano kaayos ang mga forest hounds na humihila ng karwahe at na-realize niyang may magic ang mga kwelyo ng mga ito. Naghagis siya ng bato sa isa sa kanila para manggalit kaya sinubukan itong patahimikin ng isa sa mga bandido. Biglang lumitaw si Arthur sa likod nito at pinatay siya sa isang iglap. Kinuha niya ang kutsilyo nito. Nakita ng kasama ang katawan pero agad ding nilapitan ni Arthur at tinapos ito. Isa pang bandido ang dumating at inatake siya ni Arthur pero narinig sila ng leader kaya nagtaka ito kung ano ang nangyari. Sinabi ng bandido na may mage na umatake sa kanila pero nakita ng leader na bata lang si Arthur at naisip niyang maibebenta pa ito kung mahuhuli niya ng buhay. Pinahusay niya ang katawan niya at umatake pero naiwasan siya ni Arthur. Inihagis ni Arthur ang kutsilyo niya pero nasalo lang ito ng lalaki at sinipa siya palayo. Pinuri ng lalaki ang tapang niya pero sinabihan siyang sumuko na dahil wala siyang laban. Sinunog ni Arthur ang binti nito at nagalit ang lalaki, sinabing papatayin siya. Pero muling inihagis ni Arthur ang kutsilyo at tinamaan ang ulo nito, agad na namatay.
babae. Nakiusap ang huling bandido na huwag siyang patayin pero tinapos pa rin siya ni Arthur at pinalaya ang babae. Napansin niya ang anino sa mukha ng babae kaya nagtaka siya pero sinabi niyang pwede na itong umuwi. Tinanong siya ng bata tungkol sa pasa sa braso niya pero iniisip ni Arthur na hindi ito dapat makita ng isang bata. Naalala niyang ito ang unang beses na nakilala niya ang kaedad niya kaya tinakpan niya ang mga bangkay at sinabi sa batang babae na masyado pa siyang bata para makita iyon, pero pinaalala nitong bata rin siya. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa mga bandido at sinabi ni Arthur na nagkaroon lang sila ng aksidente at ligtas na siya ngayon. Pinulot niya ang gamit ng bata at nagpaalam pero humawak ito sa kanya dahil natatakot itong maiwan. Kaya nagpa siya si Arthur na samahan siya. Nagtaka siya kung bakit takot na takot ito dahil akala niya ligtas ang mga elves sa gubat. Sinabi ng bata na binalaan siya ng mga magulang niya tungkol sa mga tree golems na kumakain daw ng bata. Sinabi rin niyang hindi niya alam ang daan pauwi kaya na-realize ni Arthur na hindi niya ito pwedeng iwan. Tinangka niyang patayin ang mga hounds dahil hindi niya alam kung paano ito kontrolin pero gusto ng bata na palayain ang mga ito, sinabing ginamit lang sila ng mga bandido. Tinanggal niya ang magic collars ng mga hounds kaya nakawala ang mga ito. Nagpatuloy sila sa paghanap ng daan pauwi at habang nagpapahinga ay sinabi ng bata na Tessia ang pangalan niya. Binigyan siya ni Arthur ng pagkain pero sabi niya amoy kakaiba ito at ayaw niya nito at gusto niya ng matamis. Naisip ni Arthur na normal lang iyon dahil bata pa siya. Tinanong ni Tessia kung bakit siya nasa gubat at sinabi niyang nahiwalay siya sa pamilya niya kaya akala niya nawala din si Arthur. Tinanong siya ni Arthur tungkol sa lupain ng elves at sinabi niyang abala palagi ang mga magulang niya kaya sa mga tagapag-alaga siya lumaki. Habang naghahanap sila sa kaharian ng Eleanor napansin ni Arthur ang mga insektong umiikot kay Tessia. Sinabi ni Tessia na ginagamit iyon ng elves para markahan ang mga daan at nilagay pa niya ang isa sa tainga ni Arthur. Sinabi niyang mag-e-ensayo siya sa master niya kapag nagising na ang mana niya. Napansin ni Arthur ang isang hound na sumusunod sa kanila kaya patuloy siyang nagbantay. Nang oras na para matulog sinabi niyang siya ang magbabantay sa labas pero pinilit siyang pumasok ni Tessia sa tent dahil baka atakihin siya ng mga halimaw. Tinanong niya kung takot ito sa multo pero sinabi lang ni Tessia na iniisip lang niya ang kaligtasan nila. Pumasok siya at pananggakwan itong hindi siya iiwan. Sinabi ni Tessia na sinabi ng lolo't lola niya na puro manyak ang mga lalaking tao pero sinabi niyang hindi iyon totoo. Nang tumingin siya sa kanya ay tulog na ito. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay at napansin ni Arthur na komportable na si Tessia sa kanya. Tinulungan niya itong tumawid sa ilog pero maya-maya ay nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang manakor. Umalis si Tessia para humanap ng halamang gamot pero sinabi niyang delikado iyon. Habang naghihintay, biglang lumitaw ang hound at binigyan siya ng pagkain. Sinabi ni Tessia na gusto lang nitong magpasalamat dahil pinalaya nila ito. Kinain nila ang pagkain mula sa hound at pareho nilang nagustuhan. Habang nagpapahinga sa tent, sinabi ni Tessia na gusto niyang bisitahin ang mga kaharian ng tao at dwarf pero natatakot siya na makasalubong ng masasamang tao. Sinabi niyang hindi nagtitiwala ang mga elves sa ibang lahi. Nakatulog si Arthur kaya tinakpan siya ni Tessia ng kumot. Kinabukasan, masama pa rin ang pakiramdam ni Arthur at naisip niyang mahina ang katawan ng bata. Tinanong siya ni Tessia kung pwede na siyang tawaging Art dahil magkaibigan na sila pero sinabi ni Arthur na hindi siya karapat-dapat dahil isa lang siyang commoner. Tinawag siyang parang matanda ni Tessia at tinukso siya ni Arthur na duwag kaya nainas siya. Pero sinabi niyang may nakita siya at akala ni Arthur walang halaga iyon pero napansin niyang may portal na nabuksan sa isang puno. Sinabi ni Tessia na nahanap na nila ang bahay niya at inimbitahan siyang sumama. Pagdating nila, agad siyang inaresto ng mga gwardya at sinabihang bawal siyang pumasok. Napansin niyang nakatayo lang si Tessia kaya inisip niyang pinagtaksilan siya nito. Handa na sana siyang patayin ng mga gwardya pero nakiusap si Tessia na pakawalan siya at ipinaliwanag na iniligtas siya nito. Dumating ang lolo ni Tessia na si Vian at inutusan ang mga gwardya na pakawalan siya at nagpasalamat sa kanya sa pagligtas sa prinsesa ng Elenir. Nagulat si Arthur nang malaman na prinsesa pala si Tessia at inakala niyang isang commoner lang siya. Dumating ang mga magulang nito at natuwa silang ligtas ang anak nila pero nagtanong kung bakit may tao doon at iniutos na arestuhin siya. Ipinaglaban siya ni Tessia at sinabi sa ama niyang dapat nila itong anyayahan sa kastilyo. Ipinasyal ni Tessia si Arthur sa kaharian at napansin nitong lahat nakatingin sa kanya kaya alam niyang hindi gusto ng mga elves ang mga tao. Dumating sila sa kastilyo at iniutos ni Tessia na alagaan si Arthur at ipinaliwanag na hindi ito masamang tao. Nakilala ni Arthur si King Algon at ikinwento ang nangyari sa kanya kung paano sila inatake ng mga bandido
at kung paano niya iniligtas si Tessia mula sa mga slave traders. Nagalit si Alduin pero ipinaliwanag ni Arthur na hindi lahat ng slave traders ay tao. Tinanong siya ni Vir-Ian kung paano niya naligtas si Tessia at sinabi ni Arthur na ginamit niya ang magic pero hindi naniwala ang mga gwardya. Ipinagtanggol siya ni Tessia at naniwala si Alduin pero sinabi nito na hindi nila kayang tulungan ang mga tao. Sinabi ni Alduin na ang teleportation gate papunta sa Sapon Kingdom ay pwede lang gamitin kada 7 taon at kailangan pang maghintay ng 5 taon bago ito muling mabuksan. Kaya ipinasya niyang ihatid si Arthur pabalik sa pamilya niya sa umaga. Nagpasalamat si Arthur pero nakaramdam ulit siya ng sakit sa kanyang manacor. Nang gabing iyon nakita niya si Tessia at humingi ito ng paumanhin pero sinabi ni Arthur na naiintindihan niya at pinayuhan siyang ituloy lang ang pagiging spoiled princess. Sinabi ni Tessia na ganun din ang mararamdaman niya kapag nakita niyang muli ang pamilya niya. Biglang napalibutan sila ng mga alitaptap at natuwa si Tessia pero napansin ni Arthur na may panganib at hinaranggan niya ito. Umatake siya pero si Vian lang pala ang nagbato ng mga alitaptap. Binigyan siya nito ng wooden sword at pinanood ni Tessia habang nag-e-ensayo silang dalawa. Madali siyang naiwasan ni Vian at nabasag ang espada niya pero nasalo niya ang tip bago tamaan si Tessia. Ginamit niya ang magic niya pero hindi tumalab kay Vian. Naalala niya ang mga halimaw sa nakaraan niyang buhay at napagtanto niyang kailangan niyang lumaban ng seryoso. Nagulat si Vian nang tamaan siya ni Arthur at inalok siyang maging disipulo pero sinabi ni Arthur na gusto niyang bumalik sa pamilya niya para ipaalam na ligtas siya. Sinabi ni Vian na pwede pa rin siyang makipag-ugnayan sa pamilya niya kahit nandoon siya pero biglang sumakit muli ang manacor ni Arthur. Na-realize ni Vian na nagmana siya ng Beast's Will at sinabi niyang mamamatay siya kung hindi siya magiging disipulo nito. At dito, isang madilim na nilalang ang biglang lumabas mula sa katawan ni Arthur. Habang papalapit ang nilalang sa kanya, naisip ni Arthur kung ito ba ay anyo ng kanyang panloob na sarili. Pero biglang ginaisang siya ni Tessia. Sinasabing magbihis na siya dahil hinihintay siya ni Vir-Ian sa labas. Sinabi ni Alduin kay Vir-Ian na hindi nila pwedeng hayaang manatili si Arthur sa Elanwar dahil hindi siya kabilang doon. Tinanong niya ang ama kung bakit gusto niyang gawing disipulo si Arthur pero sagot ni Vir-Ian na gusto lang niya talaga si Arthur at pinapasakay na sila sa karwahe. Habang naglalakbay sila, sinabi ni Vir-Ian na palagi raw binabanggit ni Tessia si Arthur. Ibinunyag niya na laging nag-iisa si Tessia dahil siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng trono. Sinubukan nitong makipagkaibigan pero lahat sila'y nagtraidor sa kanya kaya natuto siyang umiwas sa mga tao. Ngunit napansin ni Vir-Ian na masaya si Tessia kapag kasama si Arthur at nagpapasalamat siya dahil natulungan nitong muling buksan ang puso ng prinsesa. Dumating sila sa isang kakaibang bahay at sumigaw si Vir-Ian sa kaibigan niya na lumabas na pero sinabihan siya nitong tumigil sa pagsigaw. Ipinakilala niya kay Arthur na ang babaeng ito ay isang espesyal na mangkukulam na nagngangalang Rhea. Sabi ni Vir-Ian, tutulungan siya nitong makausap ang kanyang mga magulang. Nagtaka si Arthur kung paano posible iyon at ipinaliwanag ni Rhea na isa siyang seer at kaya niyang makita ang mga pira-pirasong bahagi ng nakaraan at hinaharap pati na rin tulungan siyang makipag-usap sa mga magulang niya. Pinatitig siya sa tubig at sinabing itoon ang isip sa mga magulang niya habang gumagamit siya ng mahika. Ipinakita ang kanyang mga magulang habang naghahanda ng pagkain at naiisip si Arthur dahil kaarawan niya. Nalaman nating nabalot sila ng kalungkutan nang mawala siya at sinisi ni Reynold ang sarili dahil sinabi niya kay Arthur noon na protektahan ang kanyang ina. Pagkatapos ng insidente, lumipat sila sa isang lungsod kung saan nagtrabaho si Reynold at nakahanap sila ng bagong tahanan pero hindi pa rin sila tuluyang nakamove on. Biglang narinig nila ang boses ni Arthur na sinabing buhay pa siya at nasa Elanwar siya, gumagamit ng mahika para makausap sila. Ipinaliwanag niyang hindi pa siya makakauwi dahil kailangan niyang ayusin ang problema sa kanyang katawan pero babalik siya pag gumaling na siya. Hindi niya alam kung kailan uli sila makakapag-usap pero sinabihan niya silang huwag mag-alala. Masayang-masaya silang malaman na buhay siya at napaiyak si Arthur dahil ayaw na niyang muling palungkutan ang pamilya niya. Kaya tinanggap niyang maging disipulo ni Vir-Ian. Pagbalik nila sa kastilyo, pinakiusapan ni Tessia ang ama niya na payagan si Arthur na manatili at sinabi ni Vir-Ian na pananagutan niya ang lahat ng mangyayari mula ngayon dahil disipulo na niya si Arthur. Humingi ng tawad si Alduin sa naging malamig niyang pagtrato kay Arthur at sinabing malugod siyang tatanggapin sa kastilyo. Napansin ni Arthur na sina Tessia at Vir-Ian ang kahinaan ni Alduin kaya sinabing ikinararangal niya iyon. Pero pinutol ni Tessia ang usapan, sabik siyang makipaglaro kay Arthur. Dinala siya ni Tessia sa bayan kung saan nabangga siya ng batang nagngangalang Ferret na sinabing hindi siya nababagay doon. Sinimulan siyang insultuhan ng mga bata dahil isa siyang tao. Sinabi ni Tessia na huwag na lang silang pansinin pero sinabi ni Ferret na masisira ang reputasyon ng prinsesa sa
makipaglapit sa isang tao. Nag-alok si Ferret na siya na lang ang mag-escort kay Tessia pero tumanggi ito. Tinawag ni Arthur na nakakatawa ang pangalan niya kaya nagalit siya at hinamon si Arthur sa isang duelo. Napansin ni Arthur na pinapanood sila ng lahat at sinabing si Tessia na ang maghusga sa laban. Pag-umpisa pa lang, sumugod agad si Ferret pero madaling natalo ni Arthur at nahulog ito kaagad. Hindi makapaniwala si Ferret na tapos na agad ang laban pero sinabihan siya ni Tessia na tumakbo na sila. Nag-enjoy sila sa buong araw at napansin ni Arthur na unti-unti na siyang nasasanay na kasama si Tessia. Tinanong siya nito kung handa na siya sa training bukas at naalala ni Arthur na sinabi ni Veer Ian na magiging brutal ang training niya bilang beast tamer pero magiging maganda ang resulta kung malalagpasan niya ito. Sinabi ni Arthur na sabik na siyang magsimula at magtatrabaho siya ng husto para sa kanyang kinabukasan. Sinabi naman ni Tessia na magpupursige rin siya dahil ayaw niyang magpatalo. Kinabukasan, sinabi ni Veer Ian na oras na para simulan ang kanyang pagsasanay. Alam ni Arthur na magiging mahirap iyon pero determinado siyang kayanin. Lumipas ang 3 taon at nakita natin si Tessia na ginaisang si Arthur at ginamit ang mana niya kaya napasigaw si Arthur at sinabihang dahan-dahan lang siya. Nag-ensayo silang dalawa at pinanood sila ni Veer Ian na napansin na handa na sila para sa susunod na hakbang. Ipinaliwanag niyang kapag ang isang mage ay nakontrol na ang kanyang mana, maaari na siyang pumili ng isa sa 4 na elemento ng mahika. Sinabi ni Veer Ian na depende sa lahi ng isang mage kung anong elemento ang maaari niyang gamitin. Ang mga elves ay kadalasang may wind element, ang mga dwarves ay mas mahusay sa earth at fire attributes, pero ang mga tao ay pwedeng gumamit ng lahat ng 4 na elemento. Nabigla si Arthur pero pinaalalahanan siya ni Veer Ian na isa lang ang pwede niyang piliin. Nagtanong si Tessia kung bakit hindi gumagamit ng mahika si Arthur habang nag-e-ensayo ng katawan at sinabing mahina siya. Ipinaliwanag ni Veer Ian na ang mana core ni Arthur ay may beast's will na sumisira sa balanse ng kanyang katawan at mana core, dahilan kung bakit siya laging nakakaramdam ng sakit. Nalalaman natin na kapag ang isang elf ay nagising ang mahika sa edad na 10, itinuturing silang gifted. Pero si Tessia ay nagising ang mahika sa 9 na taong gulang at mula noon ay nagsanay na sila ni Arthur. Sinabi ni Veer Ian na oras na para gisingin ang beast's will sa loob ng katawan ni Arthur para mawala na ang sakit sa kanyang mana core at maging isang tunay na beast tamer. Sinubukan ni Veer Ian na sindihan ang apoy sa mana core ni Arthur pero biglang sumiklab ang liwanag mula sa katawan niya at natalsikan sina Veer Ian at Tessia. Nagulat sila sa nangyari at nawalan ng malay si Arthur kaya dinala siya pabalik sa kastilyo. Nagising siya kalaunan at tinanong ni Veer Ian kung alam niya ang pinagmulan ng beast's will niya. Ipinaliwanag ni Arthur na nakuha niya ito mula sa isang dragon. Hindi makapaniwala si Veer Ian at sinabing huwag na huwag niyang sasabihin ito kahit kanino dahil ang will ng dragon ay makaka-attract ng hindi kanais-nais na atensyon. Nagpasalamat si Arthur kay Veer Ian pero sinabi nitong sa loob ng 4 na buwan ay makakauwi na siya dahil magsisimula ang cultural exchange program ng 3 kaharian. Magbubukas ang entrance papuntang Human City ng Cyrus at makakauwi na siya. Nalungkot siya sa narinig at ganon din si Tessia. Kinagabihan, habang naghahanda si Arthur matulog, biglang napisa ang itlog ni Sylvia at lumabas ang isang baby dragon. Natuwa siya pero bigla siyang kinagat nito at nag-iwan ng marka sa kanyang braso. Nagsimulang marinig ni Arthur ang boses ng dragon sa kanyang isip kaya pinangalanan niya itong Sylvie at sinabihan na ituring siyang ama nito. Kinabukasan, pumunta si Tessia para gisingin si Arthur pero napasigaw siya nang makita si Sylvie. Nagising si Arthur at napansin na niyayakap ito ni Tessia dahil sa sobrang cute. Nagpunta sila kay Veer Ian para magsanay pero nagulat siya nang makita si Sylvie at napagtanto niyang ito ang resulta ng assimilation ng beast's will. Nagtanong si Arthur kung anong gagawin niya dito pero sinabi ni Veer Ian na wala namang naniniwala sa dragons kaya pwede niyang sabihing isa lang itong mana beast. Sinabi ni Veer Ian na gising na ang pagiging beast tamer ni Arthur at kailangan niyang sanayin ang kanyang beast sa mana core at ang pinakamabisang paraan ay ang totoong laban. Pinalibutan ni Veer Ian ang sarili ng kakaibang enerhiya at nag-transform siya sa isang madilim na halimaw. Sinabing oras na para magsimula ang kanilang training. Hindi makasabay si Arthur sa bilis ni Veer Ian kaya sumuko siya at sinabing nakakatakot siya. Bumalik si Veer Ian sa normal na anyo at ipinaliwanag na ginamit niya ang mahika para manipulahin ang hangin at tunog. Makalipas ang ilang araw, ganap nang nagising ni Arthur ang kanyang beast's will at nagawa na niyang gamitin ang kapangyarihan ng beast. Lalo pang lumakas ang kanyang katawan at tuluyan nang nawala ang sakit sa mana core niya. Nagpunta siya sa bayan kasama si Tessia at muling nabangga siya ni Ferret na hindi niya agad naalala. Nena si Ferret at pinaalala ang dati nilang laban at hinamon siya muli pero mabilis pa rin itong natalo kaya tinawag siya ng mga kaibigan niyang mahina. Ipinaalala ni
ni Tessia kay Arthur kung sino si Ferret at sa wakas ay naalala niya na at sinabing masaya siyang makita ito. Nagkamayan sila at sinabi ng mga kaibigan ni Ferret na gusto nitong makipagkaibigan kay Arthur. Nagtanong si Arthur kung sasali sila sa cultural exchange program at ipinaliwanag nila na lahat ng nobles ay required na sumali. Pero sinabi ni Ferret na baka hindi sumama si Tessia dahil baka maliga siya kaya naiinis si Tessia at sinuntok siya. Sinabi ni Arthur na hindi dapat sinasaktan ng prinsesa ang kanyang nasasakupan at dapat kumilos siyang parang tunay na prinsesa pero nagtataka si Tessia kung bakit nagagalit siya na parang ama niya at bigla itong tumakbo. Kinagabihan, nakita natin si Tessia na umiiyak sa kwarto pero inaya siya ni Arthur na pumunta sa gubat. Sumama ito at sinabi na bawal sila doon pero pinakalma siya ni Arthur. Habang nagpapahinga sila sa tabi ng apoy, sinabi ni Tessia na ayaw niyang umalis si Arthur pero nakatulog ito bigla. Kinabukasan, naghanda na si Arthur para umalis at sinamahan siya ng lahat. Binigyan siya ni Vir-Ian ng compass para magamit niyang makabalik sa Elanwar at pinaalalahanan siyang huwag madalas lumabas sa gabi. Humingi ng tawad si Arthur sa pagpunta sa gubat. Bago siya umalis, biglang tumakbo si Tessia papunta sa kanya at sinabihang ingatan ang sarili kaya niyakap siya ni Arthur at sinabing mami-miss niya ito at ganoon din ang naramdaman ni Tessia. Pagdating ni Arthur sa Zyra City, hinanap niya ang kanyang pamilya. Binuksan ng kapatid niyang si Eleanor ang pinto at nagulat ang kanyang mga magulang nang makita siya. Sinabi niyang nakauwi na siya sa wakas. Nagulat si Eleanor at nagtanong kung sino siya pero sinabi ni Alice na kuya niya ito. Ikinwento ni Arthur ang lahat ng nangyari mula nang sila'y magkahiwalay pero hindi niya binanggit si Sylvia dahil baka malagay sila sa panganib kapag nalaman nila ito. Ipinaliwanag niyang nakita niya si Sylvia sa kuweba ng Mana Beast kung saan namamatay na ang nanay nito kaya inampun niya ito. Tinanong niya ang ama tungkol sa trabaho at sinabi nitong nagtatrabaho siya bilang security instructor sa Hia Auction House at umabot na sa Dark Orange stage ang kanyang mana core 2 taon na ang nakalipas. Ipinakita rin ang mga kulay ng mana mula itim hanggang puti at ang mas maliwanag na kulay ay mas mataas ang antas. Alam ni Arthur na nagsanay ang ama niya para mapaunlad ang kanyang mana core at tinanong siya kung anong stage na siya kaya sinabi niyang nasa light red siya. Hindi makapaniwala si Reynald at napagtanto niyang malapit nang malampasan siya ni Arthur kaya naisip niyang dapat silang mag-spar sa hardin. Biglang dumating si Vincent Hia, ang boss ng kanyang ama, at tinanong siya tungkol kay Arthur kaya ipinakilala siya sa pamilya ni Vincent. Gustong haplasan ni Lilia, anak ni Vincent, si Sylvie dahil cute ito. Lumabas sila sa hardin at hindi makapaniwala si Vincent na bright red na ang mana core ni Arthur dahil 8 pa lang siya. Sinabi nitong kahit ang mga henyo ng Zayas Academy ay dark red pa lang pagdating ng 11. Ipinaliwanag ni Arthur na hindi pa niya masyadong tinutukan ang pagsasanay ng mana core niya dahil nakatuon siya sa pag-assimilate ng will ni Sylvia. Nagsimula silang maglaban at na-block ni Reynald ang mga atake niya. Sinabi nitong gumaling na siya pero oras na para maging seryoso. Binalot niya ang katawan ng apoy at napansin ni Arthur na ang augmenters ay hindi basta-basta nakokontrol ang mga elemento sa paligid at karaniwang nahihirapan silang pumili ng elementong tugma sa kanila. Pero kapag umabot na sa mataas na antas, maaari na nilang piliin ang elementong gagamitin at ang may pambihirang talento ay kayang kontrolin ang higit sa isang elemento. Nahihirapan si Arthur makasabay kaya nagdesisyon siyang ilabas ang buong lakas niya at binalot ng maliwanag na enerhiya ang kanyang mga kamao. Sumugod siya pero napigilan pa rin siya ni Reynald at napaatras siya. Naalala ni Arthur ang itinuro ni Vir-Ian na lumampas sa sariling limitasyon kaya biglang kumidlat mula sa katawan niya at nasunog ang lupa. Alam ni Reynald na gumagamit siya ng high-level fire magic at kinontrol ni Arthur ang tubig mula sa fountain para patayin ang apoy. Ikinagulat ng lahat nang makita nilang kaya niyang gamitin ang dalawang elemento ng sabay. Sinabi ni Reynald na ang galang ni Arthur, pero sagot ni Arthur na kakalorn lang niya nito at hirap pa siyang kontrolin. Pagkatapos nun, sinabi ni Vincent na maliwanag ang kinabukasan ni Arthur kaya insuggest niya na ipasok siya sa Zayas Academy, ang pinaka-prestihiyosong paaralan sa buong kontinente. Sabi pa ni Tabitha na huwag mag-alala sa tuition fee dahil sila ang sisigot. Dagdag pa ni Vincent na kilala niya ang director ng school kaya pwede siyang makapasok kahit underage pa siya. Pero paliwanag ni Arthur na kara-rating lang niya at gusto muna niyang makasama ang pamilya niya. Habang naglalakad siya sa bahay, nakita niya si Lilia at dinala siya nito sa kanyang special na kainan. Pinagsilbihan siya ng mga servant at sinabi kay Arthur na dito siya pumupunta kapag stressed siya, at na gusto ng mga magulang niyang maging mage siya kahit wala silang magic. Kinabukasan, na-meet ni Arthur ang Twin Horns Party at natuwa sila sa kanya, sinabing ang laki na niya. Sabi nila, may nahanap silang mataas ang bayad na trabaho sa isang remote city at okay na ang lahat sa kanila. Sabi ni Angela na nakapunta na sila sa iba't ibang lugar dahil sa trabaho. Napaisip si Arthur na decadent
continent lang ang nakikita niya kaya naisipan niyang maging adventurer para ma-explore ang buong kingdom. Makikita si Arthur na pinapaliguan si Sylvia habang iniisip niya ang tungkol sa gusto ng magulang ni Lilia na ma-awaken ang powers nito pero hindi niya maalis sa isip niya. Pagkatapos nun, tinawag siya ni Alice at sinabing kailangan niyang maligo at sinamahan siya sa hairstylist. Sabi ng stylist na kikinang siya pagkatapos ng gupit. Na-impress lahat sa bagong itsura niya pero nagtataka siya kung bakit siya dinala doon. Ipinaliwanag ni Tabitha na gusto lang nilang magmukha siyang presentable kasi dadalhin siya sa Helia Auction House pero ngayong araw ay iikot lang daw muna siya sa city. Habang nag-e-explore sila ng lungsod, sinabihan siya ni Eleanor na ay escort siya at sinabi ni Lilia na naiinggit siya kasi dati siya ang laging kasama ni Eleanor bago pa siya dumating. Sagot ni Arthur na dahil kakauwi lang niya kaya ganon. Sa paglalakad nila, nakita nila ang mga estudyante mula Zaius Magic Academy. Sabi ni Lilia na nagbibigay ng authority ang suot nilang uniform pero sa tingin ni Arthur mukhang pasaway ang mga ito. Nakakita siya ng tindahan na nagbebenta ng Beast Horse na nagbibigay ng lakas sa may hawak nito. Sabi ni Tabitha na ang may kasamang Beast Wheel ay umaabot sa 100 gold coins ang presyo. Hindi alam ni Arthur kung gaano kalaki iyon kaya ipinaliwanag ni Tabitha na sapat na iyon para mabuhay ka ng 250 taon. Pero sabi ni Lilia na may mas mura sa weapon stores. Gusto sanang bumili ni Lilia pero pinigilan siya ni Tabitha. Sinabi na hindi iyon shortcut para ma-awaken ang magic niya at masyado pa siyang bata para magkaroon ng Beast Core. Nagkakainan sila pero napansin ni Arthur na malungkot si Lilia kaya bigla itong umalis. Sinundan niya ito papuntang shop na nagbebenta ng Beast Cores at nakita niyang balak ni Lilia bumili gamit ang allowance niya. Pinigilan siya ni Arthur, sabi niya hindi iyon susi para ma-awaken ang magic niya. Sagot ni Lilia na susubukan pa rin niya dahil ginawa na niya ang lahat pero hindi pa rin siya nagigising sa magic. Sinabi pa niya na hindi iintindihin ni Arthur ang nararamdaman niya dahil isa siyang prodigy. Napaisip si Arthur na baka siya ang dahilan ng pressure ni Lilia. Gusto niya itong kausapin pero pinapaalis siya ni Lilia at aksidenteng nabangga ang isang student mula academy. Nagsorry si Lilia pero binuli siya nito. Narinig ng shopkeeper ang gulo pero dahil mga student iyon ng Zaius Academy, hinayaan na lang niya. Tinakat ng leader si Lilia gamit ang magic niya kaya handa nang lumaban si Arthur pero biglang dumating si Tabitha at sinabing anak ng house si Lilia. Alam ng mga estudyante na nagdo-donate ang pamilya nito sa academy at siguradong mapapag-alitan sila ng director kaya umalis na lang sila. Pero isa sa kanila nagsabing bumibili lang daw ng pwesto si Lilia sa academy dahil wala itong talento. Nang malaman ito ni Vincent, nagsorry si Lilia pero sinabi ng ama niya na hindi na dapat mag-alala kasi mawawala ang problema kapag pumasok si Arthur sa academy. Inisip ni Lilia na ipapasok lang si Arthur bilang kapalit niya dahil hindi pa siya marunong gumamit ng magic. Sinabi niya sa mga magulang na ayaw na niya sa kanila. Umalis siya at nagkulong sa kwarto. Iniisip kung kailan siya gising sa magic at iniisip na baka kaya nagdo-donate ang mga magulang niya ay para makasigurado siya ng pwesto sa academy. Pumunta si Arthur sa kwarto niya at sinabi na hindi niya gustong agawin ang pwesto niya. Sabi ni Lilia na selos lang siya kasi ninakaw ni Arthur ang atensyon ng tatay niya. Iniisip niya na kasalanan niya dahil hindi pa siya nagigising sa magic at baka napapagod na sa kanya ang mga magulang niya. Sinabi ni Arthur na alam ng lahat kung gaano siya nagsusumikap at mahal pa rin siya ng mga magulang niya. Pagkatapos nito, sinabi ni Arthur kay Vincent na umalis si Lilia para hanapin ang magic awakening niya. Pero sinabi ni Arthur na alam niya kung saan pupunta si Lilia. Binigyan niya ng sulat si Vincent at nabasa niya na gusto lang ni Lilia maging sorcerer sa hinaharap. Napaisip si Vincent na siya ang may kasalanan dahil pinilit niya si Lilia na maging sorcerer para magkaroon ng magandang future. Biglang bumalik si Lilia at nagsorry sa kanila pero sinabi ni Arthur na plano niya lahat iyon para masubukan ang mga magulang niya. Na-realize ni Vincent na naging insensitive siya at sinabi kay Lilia na hindi niya kailangang pumasok sa academy at gagawin niyang masaya siya kahit hindi siya maging sorcerer. Pero sinabi ni Lilia na gusto pa rin niyang pumasok para maging sorcerer na nagpapasaya sa lahat. Nagdesisyon si Arthur na i-awaken ang mana ni Lilia at pinaupo silang dalawa ni Eleanor. Hindi sigurado si Tabitha kung gagana ito pero pinayuhan ni Arthur na huminga ng malalim at pumikit. Nakakita ng mga ilaw si Eleanor pero nawala dahil napatigil siya sa paghinga. Hindi nakakita ng kahit ano si Lilia pero sinabi ni Arthur na mag-relax lang siya at pinatong niya ang kamay niya sa likod nila. Biglang nakakita ng mga ilaw si Lilia at natuwa ang mga magulang niya dahil nagising na ang magic niya. Nagdiwang silang lahat at sinabi ng maid na kain lang siya ng kain. Sinabi ni Arthur na aabutin pa ng 2 hanggang 3 taon bago tuluyang maging stable ang kapangyarihan niya kaya gusto niyang mag-training ito araw-araw. Pumunta si Arthur sa Helia Auction House kung saan siya ang head of security. Sinabi niya sa mga guard
guard na maging alerto. Nagsimula na ang auction at inanunsyo na nasa building ang royal family kaya nag-cheer ang lahat. Napansin ni Arthur na mahal ng mga tao ang hari. Ang unang item ay isang elemental weapon na kayang i-immobilize ang target at nabenta ito ng mahigit 50 gold. Pero napansin ni Arthur na wala si Sylvia kaya umalis siya para hanapin ito. Sunod na item ay isang World Lion Cub at sinabi na magiging A-class mana beast ito pag lumaki. Nagsimula ang bid sa 100 gold at umabot sa 450 gold, pero sinabi ni Prince Curtis na gusto niya ito kaya nagbid si Glader ng 1,000 gold na ikinagulat ng lahat. Samantala, naglalakad si Sylvie sa paligid ng building at nakasalubong niya ang isang mage na si Sebastian. Sinabi nito na sumama siya sa kanya pero biglang dumating si Arthur at nakilala siya bilang Royal Conjurer. Sinabi ni Arthur na ibalik si Sylvie dahil siya ang partner niya pero mukhang interesado si Sebastian dahil alam niyang unique mana beast si Sylvie. Binalik ni Sylvie si Arthur at handa na silang umalis pero sinabi ni Sebastian na iwan na lang niya si Sylvie para siya na ang mag-alaga at buksan ang full potential nito. Hinakat pa niya si Arthur gamit ang apoy niya pero hindi natinag si Arthur at umalis na lang. Sinabi ni Sebastian na conjurer siya ng royal family at kaya niyang parusahan ang pamilya ni Arthur kapag hindi siya sumunod. Nena si Arthur at naramdaman ng lahat ang nakakatakot niyang presensya kaya nagsimulang magpanik ang mga tao. Iniutos ni Glader sa mga guard na magbantay. Kinabahan si Sebastian at napagtanto ni Arthur na nagpadala siya sa emosyon niya. Sabi ni Glader kay Reynold na siya ang head of security kaya dapat maparusahan siya pero humiling si Sebastian na bigyan siya ng awa dahil wala namang nasaktan. Sinabi ni Glader na interesado siya kay Sylvie at bilang reward sa loyalty ni Reynold, mapapatawad siya kung ibibigay niya si Sylvie kay Sebastian. Pero sinabi ni Reynold na hindi niya ito maibibigay dahil si Arthur ang nakahanap dito. Hiningi ni Glader na ibigay ito kay Sebastian pero tumanggi si Reynold at sinabi na hindi niya ito mapapalitan. Kaya inalok ni Glader na ibigay na lang sa kanila ang World Lion Cub kapalit ni Sylvie. Iniisip na patas na trade iyon. Pero sinabi ni Arthur na hindi binibenta si Sylvie at muling tinanong ni Glader kung pwede na niyang ibigay ito. Pero tinanong siya ni Arthur kung kaya ba niyang ibenta ang sarili niyang mga anak. Sinasabing hindi niya matatanggap ang sagot na iyon dahil sa kanyang pride. Naiinis si Sebastian nang marinig ito at agad niyang inutusan ang mga bantay na umatake. Pero madaling natalo ni Arthur ang lahat ng bantay at hindi makapaniwala si Sebastian na wala silang laban sa kanya. Gusto pa rin niyang makuha si Sylvia kahit anong mangyari kaya ginamit niya ang kanyang apoy para umatake pero biglang huminto ang oras. Nagulat si Sebastian at nagtataka kung ano ang nangyayari. Napagtanto niyang si Arthur ang huminto ng oras at sinabi nito na hindi gagana ang mga spells niya. Nagsimulang kabahan si Sebastian at sinabing hindi niya kayang talunin ang isang royal conjurer pero biglang binali ni Arthur ang kanyang binti. Napasigaw si Sebastian sa sakit at sinabi ni Arthur na walang makakarinig sa kanya. Nagsimula itong magmakaawa pero biglang bumalik ang oras nang maabot ni Arthur ang kanyang limit. Nagising si Arthur at napagtanto niyang sumobra siya dahil hindi pa niya master ang kakayahan niyang huminto ng oras. Lumapit sa kanya si Alice at tinanong niya kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mawalan ng malay. Sinabi ni Alice na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin siya. Dinala siya nito sa palengke at bumili ng hair clip para kay Eleanor. Sinasabi kay Arthur na ibigay ito sa kanya. Tinanong niya kung gusto rin ba niyang bumili ng kahit pero nag-aalala siya sa kalagayan ng pamilya nila dahil iniisip niyang nawalan ng trabaho si Reynold. Sinabi ni Alice na may trabaho rin siya kaya hindi siya dapat mag-alala. Namili sila ng sabay at tinulungan ni Arthur si Alice buhatin ang mga pinamili. Pag-uwi ni Arthur, nakita niya si Reynold na nakikipagtalo sa isang lalaki na humingi ng tawad sa nangyari. Ibinigay nito ang isang bag na may laman na ginto at sinabing galing ito kay Glader at dapat nila itong tanggapin bilang tanda ng mabuting loob. Alam ni Arthur na maaari siyang napatay nung gabing iyon pero tinanggap pa rin niya ito. Sinabi ng lalaki na tinanggal na sa trabaho ang mga bantay na umatake sa kanya. Galit si Reynold at gusto niyang mas mabigat na parusa para sa mga bantay pero pinaalala ng lalaki na pamaalya rin siya bilang head of security. Sinabi ni Arthur na kasalanan niya rin dahil sinuwi niya ang hari. Tinanong niya kung ano ang nangyari kay Sebastian. Sinabi ng lalaki na tinanggal ito sa posisyon at kasalukuyang ginagamot ang kanyang binti. Sinabi nitong si Arthur ang nanakit kay Sebastian pero natawa lang si Reynold sa paratang. Sinabi pa ng lalaki na hindi masaya si Glader sa nangyari kaya nagpadala ito ng ginto para makabawi. Sinabi pa ng lalaki kay Reynold na turuan ang anak niya ng tamang asal dahil hindi lahat kasing bait ng kanilang hari. Tinanggap ni Reynold ang paghingi ng tawad at ibinigay ang ginto kay Arthur, paalala na muntik na itong mapatay. Kinabukasan, nagtungo si Arthur sa academy pero nakakita siya ng kakaibang ibon at sinundan ito papunta sa gubat. Nakita niya ang isang matandang babae na nagsabi na matagal na siyang
hinihintay. Nakilala niya ito bilang director ng academy at ipinaliwanag nitong gusto niyang malaman kung gaano kalakas si Arthur dahil nabanggit siya ni Vincent. Ramdam ni Arthur ang napakalakas na kapangyarihan nito kaya nagdesisyon siyang ipakita ang kanyang abilidad. Pinagsama niya ang kanyang wind at earth magic at binato siya ng mga bato pero agad itong winasak ng matanda. Gumamit siya ng fire spell at tinawag ang nagliliyab na sandata pero ginamit ng matanda ang wind magic para protektahan ang sarili. Nagdesisyon si Arthur na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas at ginamit ang mana para palakasin ang katawan niya. Sumugod siya pero pinatalsik siya ng matanda gamit ang hangin. Sinasabing impressed siya sa kakayahan nito pero halatang sobra ang tiwala niya sa sarili. Sinabihan siyang huwag mawalan ng malay at gumamit ng magic para lumikha ng matinis na tunog na halos ikabingi ni Arthur. Nagtaka siya kung unique sorcerer din ba ito. Itinigil ng matanda ang kanyang magic at sinabing pasado si Arthur pero nagtanong kung bakit siya pumunta para lang ipakita ang kanyang lakas. Sinabi ni Arthur na kailangan niya ng impluwensya at autoridad nito para maprotektahan ang kanyang pamilya at nangakong mag-e-enroll siya sa academy kapalit ng pabor. Ipinaliwanag niya na underage pa siya kaya kailangan nilang maghintay ng 3 taon bago siya maging estudyante. Nagtaka ang director kung bakit ayaw pa niyang magsimula sa training. Sinabi ni Arthur na gusto niya munang mag-enjoy sa buhay at ibinahagi ang pangarap niyang maging adventurer at libutin ang mundo. Sinabi niyang hindi pa alam ng kanyang mga magulang ang plano niya. Kaya sinabi ng director na kumbansihin muna niya ang mga ito bago niya tatanggapin ang deal. Pagkatapos, sinabi ni Vincent sa mga magulang ni Arthur ang tungkol sa kapangyarihan ng anak nila. Ayaw ni Alice na maging adventurer si Arthur dahil bata pa ito. Ipinaliwanag ni Arthur na uuwi siya kada ilang buwan at gusto niyang makita ang buong Decadan continent para mas marami siyang matutunan. Sinabi niyang gusto niyang maranasan ang mga naranasan ng kanyang mga magulang nung sila'y adventurers. Pero ang totoo, gusto niyang subukan kung gaano na siya kalakas at iniisip niyang nakaka-boring lang ang manatili at mag-train doon. Alam ni Reynold na nag-aalala si Alice kaya iminungkahi niyang isama si Arthur sa isang taong mapagkakatiwalaan nila. Tinanong niya ang mga kaibigan kung sino ang gustong sumama kay Arthur pero sinabi ni Adam na hindi siya interesado dahil baka mapatay lang siya ni Arthur. Sinabi ni Reynold na wala siyang maibibigay na kapalit pero nangakong babayaran niya ang sino mang mag-aalaga kay Arthur. Nag-volunteer si Jasmine at nagulat ang lahat dahil kilala siyang mahilig magtrabaho mag-isa. Sinabi nitong gusto niyang tulungan si Arthur. Sabi ni Adam, siya ang perfect choice dahil isa siyang augment na kayang gumamit ng elements at kakaabot lang niya sa light orange rank kaya sapat ang lakas niya para protektahan si Arthur. Kinagabihan, nakita ni Arthur si Lilia na nagme-meditate at napagtanto niyang hindi na niya kailangan ng tulong para makapag-project ng mana. Alam niyang may talento si Eleanor kaya sigurado siyang maa-activate ang kanyang kapangyarihan pagdating ng 7 taon. Pero gusto niyang ma-delay ang awakening nito para hindi makatawag pansin. Sinabi ni Arthur kay Reynold na gusto niyang pumili ng weapon sa auction house, kaya dinala siya sa storage room para mamili ng espada. Tiningnan niya ang mga espada pero wala siyang mapili dahil karamihan ay masyadong malaki para sa kanya. Dinala siya ni Sylvie sa isang staff at unay wala siyang interes pero napansin niyang sobrang bigat nito. Pinadaloy niya ang mana niya dito at biglang nagliwanag ito at naging espada. Sinubukan niyang swing pero napakabigat nito para sa kanya. Gusto niyang subukan kung gaano ito katalim kaya tinaga niya ang isang barrel at nahati ito agad. Napansin niya ang mga kakaibang sulat sa espada at nagtataka kung ano ang ibig sabihin pero biglang nag-spark ito kaya nabitawan niya. Nang pinulot niya ulit, napansin niyang mas magaan na ito at parang sakto na sa katawan niya. Dumating si Reynold para sunduin siya at kumuha siya ng random na espada at sinabi sa ama niya na iyon ang pinili niya. Pero napansin ni Vincent ang staff na nakasabit sa kanya at tinanong kung saan niya ito nakuha. Sinabi niyang nakita lang niya ito sa sahig at gusto niyang gamitin pang practice. Tinanong ni Vincent ang kanyang lingkod at ipinaliwanag nitong iniwan iyon ng isang matandang lalaki na hindi makahanap ng karapat-dapat na makagamit nito. Sinabi niyang pinasuri ito pero wala namang nakitang espesyal kaya itinabi na lang nila. Naisip niyang dalhin ito sa mas mataas na rank na appraiser pero sinabi ni Arthur na gusto niya itong itago at tinawag niyang uncle si Vincent na ikinatuwa nito. Ipinagdiwang nila ang ika-9 na kaarawan ni Arthur at binuksan niya ang regalo ng kanyang ina, isang gauntlet na may healing gems. Binigyan siya ni Vincent ng singsing at pinakita ang kaparehong singsing kay Alice. Sinasabi na makikita niya kung bumababa ang mana ni Arthur sa delikadong antas. Binigyan siya ni Adam ng scroll na pwedeng iwanan ng mensahe gamit ang mana at makakita
Nakakasagot si Alice kapag natanggap niya ito. Nagpasalamat si Arthur sa lahat at sinabi na magsisimula na ang kanyang adventure. Pinayuhan siya ni Alice na unahin palagi ang kaligtasan niya. Kinagabihan, naghanda si Arthur umalis at iniisip kung gaano siya kamahal ng pamilya at kaibigan niya kaya gusto niyang maging mas malakas para maprotektahan sila. Sinamahan siya ng pamilya niya palabas at sinabing huwag siyang mag-alala sa kanila dahil magiging maayos sila habang wala siya. Pinayuhan siya ni Alice na laging suotin ang singsing at sinabi nitong magkaroon siya ng magandang biyahe. Nangako siyang babalik ng ligtas. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay. Kasama si Jasmine at nagtungo sila sa Adventurers Guild kung saan sinabi ng receptionist na naroon siya para sa rank assessment. Nalaman natin na nakasuot siya ng mask para hindi siya makilala ng royal family at ginagamit niya ngayon ang alias na Note. Nakilala nila ang guild chief na si Caspian at ipinaliwanag nitong may written exam bago ang assessment pero nilaktawan niya ito dahil kay Jasmine. Pinanood nila ang isang babae na si Diane na nakikipaglaban sa examiner na ginamit ang bilis at sinabing mahusay ang kanyang magic pero mahina ang kanyang depensa kaya C-class lang siya. Napansin ni Jasmine na may potensyal ito dahil bata pa pero umabot na sa C-class. Ipinakilala ang susunod na kandidato na si Elijah pero hindi na siya sumalang dahil B-class na agad siya. Nagtaka ang lahat kung bakit exempted siya. Sunod naman si Lucas at sinabi niyang gusto niyang sumali agad sa A-class. Alam ng examiner na nasa light orange stage na siya kaya nagulat si Jasmine pero napansin ni Arthur na isa siyang elf. Tinawag ni Lucas ang guardian niya para umatake pero natalo ito ng examiner gamit ang earth magic. Gumamit siya ng malaking fireball pero hindi niya na-control kaya sumabog ito at muntik nang sirain ang buong lugar. Gumamit ang examiner ng wind magic para patayin ang apoy pero inatake pa rin siya ni Lucas kaya itinapon ni Arthur ang kanyang espada para pigilan ito. Sinermonan siya ng opisyal at sinabi ng examiner na ang ego niya ang pinakamalaking kahinaan niya kaya B-class lang siya. Tinawag na si Arthur at naghanda na siyang lumaban pero nagulat ang opisyal nang maramdaman ang kanyang aura. Nagboluntaryo si Caspian na lumaban pero pinaalalahanan siya ng opisyal na hindi dapat siya ang nag-e-exam dahil isa siyang double A-class adventurer. Pero sinabi niyang gusto niyang subukan si Arthur. Alam ni Arthur na napakalakas nito kaya na-excite siyang lumaban. Pinahiran niya ng apoy ang espada niya at nakipagbanggaan kay Caspian. Mabilis ang atake ni Caspian at nang umatake si Arthur, napalipad siya nito at pinaalalahanan siyang huwag masyadong kampante. Pagkatapos, sinabi ng receptionist na B-class adventurer na si Arthur at pinag-usapan ng mga examiner kung paano sila nagbigay ng maraming B-class sa isang araw. Ipinaliwanag ni Caspian na tinatanggap na ngayon ng Zayas City ang mga elves at dwarves bilang adventurers. Sinabi niyang si Lucas ay half-elf at si Elijah ay galing sa Dwarven Kingdom at pinayagang laktawan ang exam bilang unang kinatawan ng mga dwarves. Sinabi niya na wala pa silang alam kay Arthur pero kilala ang Flamesworth family bilang angkan ng pinakamagagaling na fire mages. Impressed si Caspian sa sword skills ni Arthur at iniisip niyang magiging napakalakas nitong swordsman balang araw pero mahaba pa ang tatahakin niya. Na-realize ni Arthur na hindi na siya nagte-train tulad ng dati at nasasanay na siya sa lakas na taglay niya. Nakita siya ni Elijah at naalala nitong siya ang sumagip sa examiner. Pero nagtataka si Lucas kung bakit hindi sila nakikipag-usap sa kanya kahit pareho silang B-class. Sinabi ni Arthur na hindi nila siya gusto dahil nilabag niya ang mga patakaran. Hinawakan siya ni Lucas at sinabing hindi sila magkasing lakas pero napansin niyang pinapanood sila ng lahat kaya umalis na lang siya. Dinala siya ni Jasmine sa beast pasture at ipinaliwanag na perpekto ito para sa mga baguhan para mag-train at mangolekta ng materyales. Pero biglang may malakas na pagsabog sa gubat at isang higanteng boar ang lumabas at kumakain ng adventurers. Nagtaka si Jasmine kung bakit ito naroon dahil hindi ito native sa lugar at napagtanto nilang nakatakas ito sa caravan. Sumugod ito kaya tumalon sila palayo at inatake ni Jasmine gamit ang kanyang mga kutsilyo pero mabilis itong naka-recover. Umatake ulit ang boar at muntik nang tamaan si Jasmine pero sinagip siya ni Arthur. Nakita niyang papatayin ng boar ang mga baguhan kaya tumalon siya para protektahan sila. Hinintay ni Arthur ang tamang oras at inatake ito mula sa gilid at natalo ito gamit ang kanyang apoy. Kinagabihan, isiniwalat ni Jasmine na naging adventurer siya para makalayo sa pamilya dahil tinuruan siyang ang apoy ang pinakamalakas na elemento pero wala siyang talento dito kaya tinawag siyang failure. Sinabi ni Arthur na hindi ito totoo dahil lahat ng elemento ay pantay-pantay. Natawa si Jasmine at napagtanto ni Arthur na naiinis siya dahil tinawag din siyang failure sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ni Jasmine na binago ng Twin Horns ang kanyang buhay dahil tinuruan siyang huwag laging umasa sa sarili at matutong magtiwala sa iba. Tinanong niya si Arthur kung may nakilala rin ba siyang mga taong nagbago sa kanya at naalala niya ang lahat ng nakilala niya. Iniisip
iniisip na kailangan niyang magbago para maprotektahan sila. Nakikita si Tessia na pinapanood si Arthur at nagtataka kung bakit may kasama siyang babae. Sinabi ni Virian na nagseselos lang ito at tinanong kung gusto niyang sumubok ng panibagong hamon. Pinayuhan niya itong pagbutihin pa ang kanyang magic. Pagkalipas ng 2 taon, pinag-uusapan si Arthur ng lahat at kilala na siya bilang overpowered adventurer na tinatawag na Masked Swordsman. Sinabi ni Jasmine na oras na para umalis at alam ni Arthur na kailangan pa niyang maging mas malakas. Pero dito na muna nagtatapos ang video na ito. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.